Wonder FM Radio. Ganda talaga ng boses ko. Hello mga ka-vibes! Itago nyo na lang ako sa pangalang Liza mula sa Quezon City. Noong ipinanganak ang aming anak na si Penelope, punong-puno ng ligaya ang aming mga puso. Ang kanyang unang iyak ay musika sa aming pandinig. At ang kanyang mga unang ngiti ay liwanag sa aming mundo. Kanina pa ako nakinig. Papagod na yung bata! Mahal. Mahal, andito ni anak natin, si Penelope. Oo nga. Andito na si Penelope. Grabe naman yun. Sobrang tuwan-tuwa ako. O Kaya ano, nga. kamusta yung panganganak mo? Ito, okay lang. Ang mahalaga, kasama na natin si Penelope. Grabe naman yun. Talagang sobrang tuwan-tuwa ako. Natutuwa ako sa iyak. Sobrang proud ako sa'yo, mahal. Sobrang proud din ako dahil finally kasama na natin si Penelope. Alam mo, ang pangarap ko sa anak natin, maging isang doktor din. Hindi. Gusto ko kahit... Teka lang, easy ka lang. Bagong panganak ka, baka matanggal yung Hindi. tahi mo. Hindi, ang gusto ko kung anong gusto ng magiging anak natin. Oh. Ganon. Pala. Oo, di ba? Oo. Oo nga, nakalimutan ko. Bagong panganak ka dito. Hindi, okay lang. Kaya natin yan. Pero alam mo, mahal, sobrang tuwan-tuwa ako at kontento na ako kahit isa lang ang anak natin. Kasi hindi naman ako nanganganak ng marami, di ba? Oo. Okay na to. Ang mahalaga naman, buhay siya. At mabubuhay pa tayong lahat. Wala na akong maisip. Sabi mo nangihina ako, di ba? Di wala rin ako sa tamang ulirat ko. Ano bang gusto mong kainin, mahal? Wala. Mo ba ng Gusto ko lang lugaw? magpahinga. Gusto ko lang magpahinga. Tawagin mo na yung doktor at idal na sa... Saan yun? Gusto ko saan siya dadali. Incubator, be. Ayun. Oo. Masyado na tayong nag-i-enjoy. Baka mapano ang si Pero, Penelope. Ang cute-cute ng anak natin. Sobrang ganda. Oo. Ang liit-liit niya, no? Oo. Ganito pala ang baby. Malamang. Hindi, sobrang liit niya. Para siyang pusa sa liit. Ang cute. Oo. Mukha ang cute din ng dimple nito. Panigurado. May dimple din siya. Meron nga. Grabe. Naku, ang ganda. Alam mo, mahal, sobrang proud ako sa'yo dahil kinaya mong manganak at binigyan mo ko ng ganitong... Bakit? Teka lang. Asan na yung pass out? Teka lang. Ano ba nangyari? Hindi kasi napuwersa ako sa tawa. Nakakahilo pala pag ganon. Kailangan ko muna magpahinga. Huwag ka muna. Teka lang yung mga damit niya. Nadala mo ba? Baka mamaya. Sa sobrang nataranta ka kanina. Kagabi pala, hindi mo nadala yung mga damit ni Penelope. Nadala ko. Patingin nga, asaan? Yan, dami yan. Ayan, perfect. Di ba? Kala ko kinalimutan mo eh. Hindi. Pinaghandaan pa naman natin yan. Hindi yan. Mahal! Mahal, anong nangyari? Mahal! Huy! Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Babamangon ka dyan. Dito. Ayan. Dito ka. Itawagin mo muna yung doktor kasi medyo nahihilo ako. Ano bang gagawin ko? Tubig na lang kaya. Sige. Wait lang. Dok! Ayun na. Saglit lang, mahal. Dok, magandang gabi po. Magandang gabi. Ano ba may paglilingkod ko? Dok, kasi po yung asawa ko po may nire-request po. Mahal, ano ba yung request mo kay Dok? Dok, nahihilo ako. Nagpa-pass out ako eh. Ano ba nang mayroon sa akin? Normal ba yun? Ay, alam mo, Mrs., normal naman yan na
ikaw ay manghihina at ikaw ay maduduwal. Inududuwal ka mo. Katatapos ko lang po manganak ka. Kasama yun kasi may mga withdrawal ka sa katawan mo at naninibago ka eh. Hiya ako eh. Ganun pala yun, Oo. Dok. Tubig na lang ho ako, no, Dok? Oo. Pwede ba yun? Oo, pwede kang magtubig. Pwede ka na rin kumain para makabawi ka ng lakas ng katawan mo eh. Gusto mo ng banayad whiskey? Di ba Tiyak ako ako eh. kaanak lang eh? Hindi, joke lang naman. Para hindi ka manghina at makabawi ka ng lakas, kumain ka ng kahit anong pagkain basta malalambot at madaling matunaw sa iyong sikmura. Mister, Opo, Dok. Sige ho. meron tayo diyang lugawan dyan sa labas ng ospital. Bilihan mo na itong asawa mo eh. Sige po, salamat po, Dok. Mrs., mauna na ho ako. Naku, maraming salamat ho, Dok. Wala nga naman. At congratulations ha. Kasi po kayo ay meron na pong anak na babae. Ay, oo. Mana ho sa akin, di ba, Dok? Oo, kamukha mo eh. Dok, mas kamukha ko ho yung anak ko. Di ba mas kamukha ko, Dok? Di po, mas kamukha ko po, Dok. Mas kamukha ko yung anak natin. Huwag ka nang makipag-away sa saglit lang. akin. Dok, salamat po. Sige, Dok. Mauuna na Maraming ako eh. salamat, Dok. Mag-aaway pa kayo eh. Ikaw naman kasi, man. Ay, yung bata, naiwan tuloy dito. Di ba? Baka sige na. kukunin ng nurse. Sige na, babalikan na. Pero, saglit lang, mahal. Lalabas na muna ako at bibilangan sige. kita ng pagkain, ha? Oo, okay lang ako sa tubig. Okay na ako dun. Okay, sige, mahal. Sige, I love you. salamat. I love you, Penelope. Habang lumalaki si Penelope, bawat araw ay puno ng bagong tuklas at kasiyahan. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, napagtanto namin kung gaano kabilis ang panahon. Minsan, nais naming pigilan ng oras upang manatili siyang bata. Ngunit alam naming bahagi ito ng kanyang paglalakbay. Mama, Papa, ang ganda po ng school ko. Ganun ba, anak? Mama, ang ganda ng school ko. Papa, videohan mo kami, Oo, please. ito. Yan, actually, anak, kanina pa kita kinukunan ng video. No? Nasa Alam- sasakyan pa lang tayo eh. Oo nga, anak. Teka nga lang, aayusin ko lang yung uniforme mo. Bakit naman ganito? Hindi mo na naman pinalansa. Mahal, sobrang excited kasi ako. Sorry Ayoko na. nang hindi maganda ang anak natin pagdating sa eskwelahan, ha? Hindi. Ayusan mo o hindi. Yung anak natin, napakaganda. Di ba, anak? Oo nga, Papa. Baka mana ako sa inyo ni Mama. Oh, tama. Di ba? Mas kamukha ka ni Papa. Kayo ni Mama. Kami ba ni Mama? Oo, sige, Huwag anak. magagalit si Mama. Baka hindi ka pagluto ni Mama. Oo nga pala. Sorry na, Anak, sorry. ang galing mo talaga. You're the best. Tingnan mo, mahal. Grabe tong anak natin, no? Napakatalino. Napakatalino at nagmana sa akin ng talino. Ah. Nagmana sa'yo pagdating sa diskarte. Alam mo ba tong anak natin? Mahal, eto si Penelope. Nakita ko. May perfume.
Ngayon, Oh. ibinenta niya yung perfume ko. Ano? Ibinenta niya. Yung pabango mo? Oo, alam mo kung kanino binenta. Kanino? Ayun, sa teacher na papalapit. Madiskarte ang anak natin. Grabe. Hoy anak, wag ka namimihasa nagbebenta ng ganyan ha. Magagalit ang Tapay, teacher. hindi naman eh. Magaling kaya kasi tignan mo, may allowance ako ngayon. Makakabili ako ng madaming food. Grabe itong batang to. Napakatalino mo Grabe, talaga. ang galing mo talaga, anak. Kiss mo si Papa? Pakis Kiss mo, Papa. ako din. Kiss mo. Mm. Ano ba? Ano ba kayo? Excuse me po, sir, ma'am. Ako po si teacher, tita Ay, hi teacher, po. tita, bango mo naman, teacher, tita, Hi ma'am, good morning po. Hi po, teacher. Kayo po pala yung mga magulang ni Penelope. Opo, kami nga ho. Sige po, sir, ma'am. Susunduin ko na po yung bata at mag-uumpisa na po yung klase namin. Teka lang. Ito naman, hindi ko pa naayos yung buhok. Teka sige lang po. teka lang. Ma'am, sir, mauuna na po ako. Papasukin niyo na po diretso sa gate. teacher. Okay po. See you later, teacher. See you later, Penelope. Good morning. Okay, tita diba? Ang bango niya. Talaga, anak ha. Ayusan ka ni mama ng buhok mo kasi Halika parang nga hindi ka dito pawisan. at ang gulo-gulo mo. Ikaw, pag babae, dapat hindi maligalig. Oy, very good. Ang babae, dapat malumanay. Galing ni Ang Penelope. galing mo naman, anak. I'm so proud. Galing naman ang anak Nakaka-proud. namin. Ano bang gusto mo paglaki mo, anak? Gusto ko pong maging... Ano nga po yan, Papa? Doktor. Hindi po, doktor. Engineer. Gusto ko po yung nasa lipad. Gusto mong maging flight stewardess. Iyon po, Papa. Gusto ko po yun. Nakikita ko po sa TV yan eh. Tapos po, ang galing nakapunta po sila sa ibang bansa po. Tapos po gusto ko po kayo dalhin sa ibang bansa po, Papa, Mama. Wow naman. Ang galing talaga naman ng namin. anak ko. Pakis nga ako dyan at payakap ng super hot. Mama, di ako nga, Mama. Hal, hayaan mo na yung bata. Anak, ito ha. Ito yung baon mo. Ayan. Wow! Hinanda ni Papa yan. Ay, Tapos ito. Papa, Oh, ang laki ng baon ko. Siyempre. Lagot na kay Mama pag nakita niya. okay lang yan. Mahal ka ni Papa. Kaya, Ano kasi- yun? Hindi, wala mahal. Ha? Wala. Hayaan mo na. Ito, anak, itago mo to ha. Di, Ito, Papa, you're the best, Papa. You're the best. ito yung baon mo. Ito, You're pera. the best. Ito, pera. Pambili mo. Ay, Pag may gusto ko pambilin. Tapos, ito yung tubigan. Yan. Papa, Ito alam pa yung ko baunan na. mo. Alam ko na. Bakit ba? Ano yun? Ipunin ko to. Ipunin mo? Hindi na anak, wag na, okay na yan. May ipon si Papa para sa'yo. Kung ano yung binibigay ko sa'yo, gastusin mo yan kung anong gusto mo, okay? Okay po, Papa. Pero okay din naman yung naisip mo anak na mag-iipon ka. Magaling ka talaga ha. Iba po Manang-mana ka sa kasi akin. po, naggupit po tayo ng konti. Ano po yung tawag dun sa Yung parang lagayin po ng top drinks. Opo, yun alkansya. Ayun po, alkansya. Siyempre. Tapos po, tinago natin kay Mama po, no? Bibig mo anak, huwag ka maingay, hindi alam niya. Anak, ano ba yan? Napakatagal nyo naman mag-usap ng tatay mo. Hindi, wala. Ayusin mo na daw yung... Mahal, ano buhok ba niya. yun? Wala, mahal. Ayusin mo na daw yung buhok niya kasi papasok na yung bata. Papasokan na eh. Sige, halika yan na na. nga dito. Ayan na. Dali. Sige Dito na. na, ayusin mo na. Picture muna tayong tatlo. Picture tayo, okay? Yan, 1, 2, 3, go. Bye! Yan. Okay, bye-bye. See Sige you, na. Papa. Ingat You're ka, the best, anak. Papa. I love you. You're the best, Mama. Mwah. Mwah. Dumating ang araw na kinakailangan ng ama ni Penelope na magtrabaho sa ibang bansa. Sa paghatid namin sa kanya sa paliparan, puno ng emosyon ang aming puso. Subalit, sa isang iglap, nagbago ang aming buhay.
Anak, Penelope, huwag Anak. kang makulit kay mama mo ha. Si Papa mawawala lang ng saglit lang, mga ilang linggo lang, okay? Ayaw mawala, Papa. Oh, anak, hindi ka pa pwede kasing sumama kay Papa. Mag-work si Papa eh. Anak, Penelope, Anak, di ba ano ba naman? di ba nag-usap na tayo kagabi? Ayoko, Papa. Mamimiss kita. Papa, huwag ka nang umalis, please. Anak, hindi po Please, pwede. Papa. Hindi po pwede, anak. Di ba? Anak, ganito. Anak, saglit lang. Makinig ka ulit kay Papa, okay? Si Papa, aalis muna. Kasi kailangan ko mag-work sa ibang bansa. Mawawala lang si Papa na magbilang ka lang ng ilang araw, okay? Siguro mga 7 days, 1 month, mabilis lang 'yun. 1 month? Mm-mm. 7 days? Oo. Ang tagal. Tanungin mo si mama mo, okay? Tsaka pag nawala si Papa, kapag matagal tayong hindi nag-uusap, si mama tatawag sa akin sa Facebook, okay? Tapos mag-uusap pa rin tayo. Anak, Diba? Gusto mo yun? Diba, napagsabihan na kita about this? Mm. Okay, sabi mo, susunod ka. Sabi mo, you'll follow us. Diba? Tanda mo kahapon? Ay, Papa! Sino magbibigay ng baon sa akin, Papa? May iniwan na si Papa kay mama, okay? Ayaw ko, Mama, may baon si Mama. Hoy, Penelope. Ay, naku talaga tong batang to. Yan kasi inispoil mo, mahal masyado. Mahal, alam mo naman na Kailangan na. Mahal, kaisa-isang anak lang natin yan. Okay lang yan. Ay, nako, Penelope, ha? Hindi ka pwedeng mag-inarte, okay? Lalo na wala si Papa ng ilang buwan, ng ilang araw. Okay po. Sige na nga po. Bye-bye, Papa. Diba? Video call po tayo. Oo. Sa Messenger po, everyday po, no? Oo, magbe-video call tayo, okay? Hindi, basta kapag gabi na, Okay. pwede ka nang tumawag sa akin. Kay ni Mama. Okay. Lagi mo po. lang papaalala kay Mama, ha? Okay po, Papa. Oo. Thank you so much po. O, diba? Basta huwag ka mag-alala kasi si Papa ang bahala sa'yo, okay? Okay po. Papa, I love you I so love you much. to, anak. Papa! Mahal. Arigo. Mahal. Mahal si Penelope, mahal. Asan yung bata? Mahal, asan si Penelope? Penelope. Penelope, asan si... Anak! 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 Penelope! Penelope! Penelope, anak! Anak ko yan! Anak ko yan! Penelope! Penelope! Penelope. Penelope. Ano ko? Hanggang alaala na lang lahat, anak. Bakit naman ka naman? Mahal. Kita-kita ng mga mata ko. Kung ano ang itsura sa lapit ng anak natin. Mabuhay na trauma sa akin. Ko na alam. Penelope. Herbs. Honey. Herbs.
awa. Halika na. Ako ba, anak? Mga anak. Mga anak, Mga anak. kamusta na kayo? Pa, Ma. Parang hindi ko kayang mabuhay. Parang hindi ko na kaya. Simula nang mangyari yung insidenteng yun. Mahal, paano pa tayo magsisimula ulit? Pa, hindi ko kaya mabuhay nang wala yung anak ko. Anak! Anak. Mga anak. Mahirap. Nawalan din kami ng apo. Pero, tandaan nyo, kailangan niyong magpalakas. Kayong dalawa. Paano po kami magpapalakas kung nawala po at kinuha sa amin yung nagbibigay ng lakas sa amin? Paano na ngayon? Wala na yung pangarap namin. Wala na yung kaisa-isang nagbibigay buhay sa amin. Ma, pa, hindi ko kaya. Ako mismo, nakita ko kung ano sinapit ng anak namin. Kitang-kita ng dalawang mata ko, ma, pa, hindi ko kakayanin. Alam mo, anak, naiintindihan namin kung ano yung nararamdaman mo at ano yung sakit na pinagdaraanan yung dalawa. Pero, hindi pwedeng habang buhay. Ganyan kayong dalawa na kakapit kayo sa nakaraan. Oo, alam ko na masakit. Alam ko na mahirap kalimutan. Lalong-lalo na at kaisa-isang anak nyo, si Penelope. Pero sa tingin nyo ba, hindi kami nasasaktan bilang lolo at lola ng batang yan na halos kami na rin ang nagpalaki. Masakit sa amin. Pero tayong apat bilang mga lolo at lola, lalong-lalo kayo na ama at ina ni Penelope, kinakailangan yung maging matatag at magpakatatag dahil hindi niya rin gugustuhin na makitang nagkakaganyan kayong dalawa. Alam niyo naman, mga anak, ang aksidente, kapag nangyari, wala tayong magagawa. Ang kailangan lang natin ay mag-move on. Look forward. Pero ma, Dahil tayo ang mga naiwan ni Penelope. pero ma, paano na kami mag-move on? Kitang-kita ng mga mata ko kung ano nangyari sa anak ko. Hindi ko kaya. Alam mo, anak. Ayoko na. Hindi namin kayo masisisi kung ba't kayo nagkakaganyan. Pero lagi yung tandaan na hindi kayo pababayaan ng Diyos at hindi kayo iiwan ng mga alaala ni Penelope. Kahit na siya ay lumisan, siya ay nasa puso nyo pa rin. Panghabang buhay at hindi yun mawawala at maglalaho. Mahal na mahal namin sa Penelope. Walang kapalit. Walang mga kaigid. Mahal ka namin, anak. Grabe naman. Mga ka-vibes, inyong natunghayan at narinig ang kwento ni Lisa sa Ang Drama Mo Live! Ang bigat ng kwento natin ngayong araw. Grabing kwento ito. Ito ay base sa totoong buhay. Kung hindi po nalilingid sa inyong kaalaman, yung pangyayari po nitong nakaraang araw, actually kahapon ata yun. Kahapon lang ito, May 4. May 4. Umaga nangyari. Sa NAIA Terminal 1, kung saan isa pong aksidente ang kumitil ng buhay ng isang paslit. At syempre may iba pang mga nawala at mga nasugatan at nasaktan. Oo. Ang sambayanan po ay nakikidalamhati sa nangyari doon sa nasabi nga insidente. At tayo po ay nalulungkot dahil sunod-sunod po yung mga pangyayaring may kinalaman po sa mga vehicular accident.
Ay, ang bigat talaga. DJ Kim Jurva, ang tanong dito. Ano ang masasabi mo dun sa mga magulang na naiwan ni Penelope na sobrang hindi pa rin nakaka-move on? At syempre, sobrang fresh pa to dahil kahapon lang to nangyari. Ano daw ba yung pwede nating masabi sa kanila kahit papano maibsan yung lungkot at sakit na kanilang nararamdaman? Alam mo, parang ang hirap. Kasi kung ilalagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon nila, kahit ako mismo masasaktan at talagang hindi makaka-move on agad-agad. Pero ang mahalagang gawin, lalo na ng pamilya, nang nawalan ng isang anak dahil sa kahindik-hindik na pangyayari, maging andun sila, maging support system sila. Kahit na mahirap, mabigat, masakit din sa kanila, palagi lang nila paalalahanan na nandyan lang sila palagi to listen. Okay lang ilabas nila yung pagiging soft side nila lagi, or kaya umabot sa point na parang biglang, alam mo yun, sisigaw, iiyak, at magiging tuliro, mawawala ng gana sa buhay, mawawala ng gana kumain. Pero yung mga kaibigan, yung pamilya, wag po kayong mapapagod na alagaan at bigyan sila palagi ng paalala na maaring mahirap, masakit dahil bata pa lang ito. Pero kailangan nilang i-accept. Alam mo, unti-unti nilang tanggapin yung pangyayaring iyon. Kasi ang buhay hindi naman talaga nating masasabi na perfect. May mga hindi talaga inaasahang pangyayari. At pahalagahan natin ang bawat oras, bawat araw na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. O nawalan ka ngayon, pero tandaan mo, meron ka pang mga mahal sa buhay na naiwanan din. 'Di ba? Nakasama mo din na ngayong lumalaban at nagmo-move on. Ang mahalaga, alam mo yun, na nakasama nyo ang anak ninyo sa maiksimang panahon na marami kayong binuong pangarap para sa kanya. Pero magsisilbi yun na gabay, na tanda na bawat araw kailangan pahalagahan ninyo at kailangan mas maging malakas kayo sa isa't isa, kayong dalawa. Dahil una sa lahat, ayaw naman ng anak nyo na makita kayong malungkot, diba? Gusto niya for sure na maging okay kayo at makapag-move on sa nangyari. Mahirap sa umpisa, pero then again, kailangan nyo maging strong. Hindi lang para sa sarili nyo, para na rin sa mga taong naniniwala pa rin sa inyo at nakasuporta sa inyo palagi. Alam mo, dun sa DJ Kim Jurva, dun sa mag-asawa na naiwan na mga magulang ni Penelope, sana makarating to mga sasabihin namin sa inyo. Unang-una, talagang masakit kahit sino, kahit kanino mangyari yung insidente na yon, na syempre yung kaisa-isa ninyong unika iha sa isang iglap, naglaho sa paraan na hindi natin ginusto, na kahit sino walang gugustuhin. Siguro isipin na lang natin na lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may dahilan. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may patutunguhan. Gaya nitong nangyari na bigla na lang nawala si Penelope sa paraan na hindi natin inaasahan, hindi natin na-imagine kahit kailan. Pero lagi lang din natin isipin na yung pagkawala ni Penelope ay isang paraan din o isang way para mas mapagtanto natin kung paano natin itutuloy yung buhay na punong-puno na ngayon ng mga pagsubok, punong-puno ng sakit, punong-puno ng pighati, trauma. Dahil syempre bilang isang magulang, mas gugustuhin mong mauna ka na mawala sa mundo kumpara sa mga anak mo. Pero napakahirap na pagmamasdan mo at kasama ka na maghahatid sa mga labi ng anak mo, nauna pa yung anak mo. Mahirap. Oo. At walang makakapagpaliwanag at makakapantay sa sakit na nararamdaman ngayon ng mga magulang ni Penelope. Hindi po namin
kayang tumbasan ng kahit anong entertainment, kahit anong pagpapatawa yung nararamdaman nyo sa ngayon. Kasi sobrang fresh pa nito eh. 'Di ba? At lalo yung tatay, kung makikita ninyo yung video, sigaw siya ng sigaw na anak ko yan, anak ko yan. Imagine mo, nakikita mo yung anak mo na nakahandusay, wala ng buhay, at kahit ano pang sigaw ang gawin mo, hindi mo na may babalik yung buhay niya. Kaya po sa mga magulang ni Penelope, kapit lang, at kasama niyo po kaming nananalangin para sa mabilis na paghilom po ng inyong puso. Alam po namin na mahirap, napakasakit, hindi ganun kadali. Pero nandito po kami para po makiisa po sa inyong pagdadalamhati sa pagpanaw po ng inyong anak na si Penelope. Kasama po ng buong bayan, lahat po kami nakikisimpatya at nagbibigay ng respeto. At gusto po namin malaman ninyo na hindi po kayo nag-iisa. At sa atin naman pong mga ka-vibes na nagmamaneho, ayan, paalaala po namin na pagkapag tayo po ay sumakay ng ating mga sasakyan, regardless kung 4 wheels, 2 wheels, e-bike man yan o bike, lagi po natin tatandaan ang napaka-igting na pag-iingat po kapag tayo humawak na ng manibela. Totoo. Kung kayo Diba? po inaantok, matulog na lang po muna kayo. Huwag po kayong magbiyahe na. Ngayon, kung nakainom naman, pahinga po kayo. Matulog talaga kayo. Kung pagod ka, parang di mo kaya, huwag nyo na pong ituloy yung pagmamaneho. Kung alam nyong wala kayo sa kondisyon, huwag nyo na pong ituloy yung pagmamaneho. Dahil dalawa lang naman po ang mangyayari sa inyo eh. Either kayo ang maaksidente o kayo ang maka-aksidente. Di ba? At wala naman pong kahit sino ang gugustuhin na tayo po ay madisgrasya o makadisgrasya. Mas mainam na po yung tayo ay nag-iingat, tayo po ay hindi makaperwisyo ng iba. Gaya po nito. Wala naman po sigurong may ginusto nito. Kahit po mismo yung driver, hindi naman po niya siguro ginusto na makadisgrasya siya. Pero sa ilalim po ng ating batas, kinakailangan niya pong panagutan ang nangyari. Hindi po ba? Pero amin pong panalangin sa lahat po ng mga naging biktima, yung mga naiwan yung mga nasaktan din. at yung mga pinalad na mabuhay, naway maka-recover na po kayo agad. At sa mga magulang po, partikular ni Penelope, kami po ay nakikiramay, ang sambayanan po ay nakikiisa sa inyong pagdadalamhati. Nawa, loobin po ng Diyos na kayo po ay makatagpo agad ng kapayapaan sa inyong pong puso. Napakasakit, napakalupit ng buhay. Pero may gusto lang po sigurong ituro sa atin ang langit, kahit na ang paraan ay napakapangit. Napakasakit. Diba? Ay, bigat. Mabigat. Pero ito na nga, ilan na sa mga komento ng ating mga ka-vibes. Sabi nga ni John Vincent Sagrado, kahit heaven na si Penelope ay tuloy pa rin ang buhay, ang buong may kapal ng Diyos at siya ay gagabay natin ng pamilya of eternal life. Ganon din si Arvs, nakikirami po ko sa mga biktima na naaksidente nitong nakaraang linggo. Maging sa pangyayari sa SCTEX nung nakaraan. Oo. At kahapon nga sa NAIA Terminal 1 at kay Daniel Yap, tuloy pa rin ang buhay kahit kinuha na agad si Penelope, pero nawala man siya sa mundo, nagkaroon naman ng isang anghel, yung parents niya. Ayan, gayon din si Tessie Sino Cruz. Ang lungkot ng drama ninyo ngayon, condolence sa parents ni Penelope, God bless you all. Ang daming nagsabi na ang hirap ng sitwasyon. Correct. Pati si Yausap Johannes Gaylord Bengson. At hindi talaga biro yan, ha? Siyempre, dugot laman mo yan. Kasi tayo kami mga magulang, ini-expect namin na mas mauuna kami sa mga anak namin. Pero kasi itong sitwasyon ng mag-asawa at yung mga magulang ni Penelope, sa murang edad, 5 years old, mas nauna pa siya sa mga magulang niya at pinakamasakit yun at hindi malilimutan ng nanay at tatay niya yun kung paano siya ihahatid sa kanyang huling hantungan. Di ba? Napakasakit nun. Sabi nga nila Gloria King Gerard Mesiano, napakasakit ng nangyari.
At lahat sila kahit tayo 'di ba dito na talagang nalungkot, Ang bigat. nahabag, ang bigat. Hindi natin sila kilala, hindi natin sila Oo, kaano-ano, wala pero yung epekto, 'di ba? Parang Diba? talaga nakatulala tayong lahat. Oo, habang 'di ba nung nangyari, nung binalita nga yan, 'di ba? Talagang tayo mismo nakaiyak. 'Di ba? Sobrang alam mo 'yun, very sad eh. Oo. Hindi mo talaga alam kung kung kailan, 'di ba? Ang mahalaga talaga is to treasure and seize the moment. Yan, habang Once- buhay pa, 'di ba? yes, Habang buhay correct. pa ang ating mga mahal sa buhay. Iparamdam nyo na. Iparamdam mo na. Pagmamahal. Ibigay mo na lahat. Sabihin mo na agad, kahit maya't maya pa, I love you. Kahit walang material na Thank bagay. you so much. Ibigay mo na yung pagmamahal na dapat na ibinibigay mo na sa kanila habang buhay pa. Kasi kapag unat na ang mga paa ng mga yan, wala na Wala ka nang makaka-appreciate. magagawa. Di ba? Alam mo, nakakalungkot lang, pero ito yung realidad, no? Na ang mga aksidente pala sa kalsada talaga ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga kabataang Pilipino na may edad na 5 hanggang 29. Or sabihin natin 29 years old. 5 hanggang 29. Grabe, no? Isa pala sa mga sanhi talaga to, no? Kasi kaya nga may mga grupo ng mga organisasyon na nananawagan na mas paigtingin pa ng LTFRB at ng LTO yung paghihigpit sa pagkuha ng lisensya o ng Correct. driver's license. Upa, syempre, alam na natin yon para hindi makalusot ang mga kolokoy na to na magmamaneho ng mga sasakyan tapos makakadisgrasya lang. Syempre kapag nakadisgrasya na yan, sorry mo, wala na rin magagawa, di ba? Hindi mo na rin may babalik sa buhay yung nawala eh. Kahit mag-sorry ka na mag-sorry, kahit makulong ka, wala na rin. Useless na rin, di ba? Oo, makukulong ka. Pag babayaran mo yung nagawa mong aksidente o insidente. Pero wala na. Tapos, Wala nang replay yan eh. Wala nang take two. Correct. Di ba? Kaya sa una pa lamang, dapat talaga nandun na yung pag-iingat natin. At unang-una dyan, syempre yung ating gobyerno, yung ating mga otoridad, magpatupad ng mas mahigpit na pagbibigay ng permiso para sa mga kumukuha ng driver's license. Lalong-lalo na yung mga dumadaan sa fixer. Di ba? Madali nga para sa inyo, makakuha kayo ng driver's license, makakapagmaneho nga kayo. Pero yung disgrasya at perwisyo mabibigay ninyo sa ating mga ka-vibes, hindi matutumbasan yung sakit na yan. At yung sakit na yan ay dadali ng ating mga ka-vibes panghabang buhay. Correct. Di ba? Totoo yan. Kaya please lang, dumaan tayo sa tamang proseso. Yun lang naman yun. At huwag tayong manggambala ng ibang tao. Ayan, huwag kayong mamerwisyo. Kung gusto nyo mamerwisyo, gusto nyo talaga magmaneho, doon kayo sa malawak na bakuran, malawak na lupain, doon kayo magmaneho kahit bumaliktad kayo, kayo lang ang madidisgrasya. Di ba? Pero again, iba yung pag-iingat. Iba yung mag-iingat. Basta once na umawa ka ng manibela, lagi mong iisipin na dalawa lang yan. Ikaw ang makadisgrasya o ikaw ang madidisgrasya. Di ba? Kaya naman sa lahat ng ating mga kabaib, sana nakapulutan ninyo ng aral. Oo. Ang ating kwento ngayon ni Liza. At sabay tayo napapakinggan sa 102.3 FM Radio Baguio. At gayon din sa 97.5 FM Radio Jensen. Yun o! Tayo na rin ang bagong favorite sa Mandaluyong at Marikina. Tayo rin ang bagong favorite sa Cavite at Laguna. Grabe naman yon! Kaya naman, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. At syempre TikTok. Oh. Ayan. Anong hanapin? Hanapin niyo lamang ang 92.3 FM Radio Manila. At ito ba nga, ka-vibes? Gusto niyo ba ng 200 pesos Gcash na regalo? Oy, paano ba? Wala kayong gagawin kundi mag-abang at mag-selfie na background ang 92.3 Favorite Music Radio Bus or e-Jeep. I-post sa Facebook o kaya sa Instagram at itag ang 92.3 FM Radio Manila. Syempre, matik na yan! I-follow nyo rin kami. At syempre, ilagay ang hashtag selfie with FMR at 10 lucky spotters ang tatanggap ng regalong 200 pesos Gcash! Aba, Lunes hanggang Biyernes. Araw-araw! Yes, instant load, diba? Kaya naman, ano pa hinihintay ninyo? Ikot, libot, pindot na! O, diba? Ganun yun. Ganon. Andali lang. At dahil gusto namin kayo sumaya, ramba muna tayo for more good vibe music dahil hanggang alas 12 nyo kami makakasama. Ang tukay sa umaga. Ang tukay na pampasaya. DJ Kim Churva. DJ Kiko Kalikot. Na lagi nagpapalalang. Tapat mo, Linis mo! ito ang 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! Ka-Vibes! Ang oras, Anong oras na? 10:56 na. Hala! Favorite! Ang totoo
totoong drama ng buhay, aming isasalaysay ang drama mo.